divorce, simbahan at eleksyon sa ARMM ang ilan sa mga tinalakay ng 3 pang senatoriable sa Hiritan 2013 ng programang Unang Hirit kanina. Silipin ang pagsalang ni Attorney Samson Alcantara, former Councilor Grego Belica at dating Governor Tingting Cojuangco sa mainit na balitang hatid ni Arnold Clavio. Mula sa partidong Social Justice Society, Attorney Samson. Sa ika-6 na serye ng UH Hiritan 2013, 3 senatorial candidate ang matapang na humarap sa mga katanungan ng bayan at panelista ukol sa mga napapanong issue. Ang independent candidate at professor na si Attorney Samson Alcantara ang unang natanong ukol sa issue ng same-sex marriage. Panahon na ba para ipatupad natin itong same-sex marriage? Ang hirap ng tanong. Ay, sagutin ho natin. At saka ako isang teacher eh. Opo. Ako sanay na nagtatanong. Ay, gano'n. Ay, sige. Ako naman ay sasagot ngayon. Sa tingin ko po, hindi pa panahon na magkakaroon ng ganong arrangement. Kasi sa konstitusyon natin, saka sa mga batas, kailangan man and woman. Hindi wala naman man and man doon. At saka pwede ho naman silang magsama. Basta walang marriage. Basta mayroon silang freedom of association na iyon at saka pwede silang gagawa kung ano nilang dapat gawin, kung anong masaya para sa kanila, pero hindi yung ating magkaroon ng ceremonies na magkaroon sila ng man and wife. Pero mahirap po sa tingin ko, hindi pa ho panahon yun. Dito ka sa gitna. Naging maingat naman sa pagsagot ng ministro at dating councilor na si Greco Belica ukol sa tanong ni Maring Winnie Monsod kung dapat bang tumakbo ang mga taong simbahan, partikular na mga pari at obispo na simbahang Katoliko. Alam niyo, ang simbahang Katoliko, hindi pinapayagan na ang kanilang mga pare ay tatakbo, sasali sa mga eleksyon sa politika. Sa palagay niyo, sino ang tama? Ang mga simbahan ninyo na pinapayagan kayo o ang simbahang Katoliko? At bakit? Tito Winnie, if you will realize, ang lahat po ng issues ngayon sa ating bayan has moral connotations. Ang ating pong bayan ay humiwalay na sa katuruan ng Diyos, pamamahala. Ang pamahalaan ay nakikialam na sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kaya po sobrang hirap ng ating buhay. Pinakikialaman nila ang pamilya, pinakikialaman nila ang simbahan. Nasa banal na kasulatan ay isang malaking kasalanan. The framers of the Constitution of America itself are ministers. Bago po ako naging pastor, ako po ay dati na rin pong konsihal. So I was already in public service even when I was young. Yan na po nakita ko na kailangan natin gawin sa ating bayan na kailangan natin tulungan. Meron po tayong hari. Sabi sa banal na kasulatan, ang Panginoong Hesus daw ang hari ng mga hari. Kaya dapat ang kanyang batas ang siya ring nasusunod dito sa ating bayan para tayo ay aasenso. Hindi niyo ho sinagot, sino ho ang tama? Kayo o ang simbahang Katoliko? Palagay ko, nasa sa kanila po yun. Sa kanila paniniwala. Si dating Governor Tingting Cojuangco na tumatakbo sa kalabang partido ng kanyang pamangkin na si Pangulong Noynoy Aquino, natanong ukol sa magkasaliwa nilang pananaw ng Pangulo ukol sa ARM election. Kayo, nung si President Noynoy ay nagpa-synchronize ng ARM elections, tutol na tutol kayo. You wanted the elections to be done and you had arguments. Ngayon po, after a year has passed, sino po pala ang tama sa inyong dalawa? Kayo ba o si President Aquino at bakit? Sa akin, ako ay tama. Yan. Sapagkat yung eleksyon ay dapat ibigyan sa mga Muslim. That is the right that they should possess. It is in the Constitution that everybody should vote, yet the elections were postponed. Now, what happened? It was reorganized by the Liberal Party. Noynoy put whom he wanted. But Malacanang hindi dapat mag-dictate sa mga Muslim kung sino ang dapat iboboto. Now we have a candidate who is supported by Noynoy, and that should not be. The choice should be within the people. Kasama sa panelista ng UH Hiritan 2013 ang GMA election partners sa sina Vice Dean Jocelyn Cruz ng De La Salle College of Law at si dating Comelec Commissioner Gregorio Larrazabal na ngayon kumakatawan ng PPCRB.
welcome. Ako naman, Arnold Glavio para sa GMA News. Sex marriage sa Pilipinas.